Mabuhay! At welcome sa aking channel, kung saan ibinabahagi ko sa madlang people ang partnership ng aking maliit na investment, at ang kaakibat nitong charity program, kung saan ang kita sa aking investment ang siyang ginagamit sa pagbibigay ng tulong financial sa mga kababayan nating nangangailangan. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, pa-subscribe naman kabayan, para updated ka sa mga nakakaiyak, nakakaawa, pero exciting at nakakataba ng puso na mga kaganapan. Kamakailan lamang ay nag-message si Ate Helen sa akin at ito ang tanong niya. Hanggang kailan ang pagtulong mo sir sa aking pag-aaral? Ito ay tanong na may halong excitement at pangamba dahil alam niya na dito nakasalalay ang kanyang kinabukasan. Sa mga bago pa lang sa aking channel, si Ate Helen ang nakatatandang kapatid ni Alona, at siya ay nasa grade 12 ngayon. Bukod kay Alona, ay nag-volunteer din akong tulungan siya sa kanyang pag-aaral dahil nahabag ako sa storya ng kanyang buhay sa unang vlog ni Sir Paul sa kanila ni Alona. At yun nga ang nangyari dahil tumatanggap na siya ng monthly allowance mula sa akin. Pero sadya pong hindi ko binanggit kung hanggang kailan ang pagtulong ko sa kanya dahil gusto kong manggagaling sa kanya ang initiative na magtanong tungkol dyan. At ito na nga, tinatanong na niya kung hanggang kailan ang pagtulong ko sa kanya. Hanggang makatapos lang ba ng high school? Bago ko siya sinagot ay tinanong ko muna kung ano ang plano niya sa buhay. At yung nga, very proud niyang sinabi na gusto niyang makatapos ng pag-aaral, hindi lang high school, kundi makatapos ng kolehiyo dahil gusto niyang maging teacher balang araw. Pero aminado siya na hindi niya ito magagawa kung walang tutulong sa kanya, lalo na sa usapang financial. Marami pa akong follow-up na tanong sa kanya lalo na sa usapang pamilya dahil alam naman natin na may asawa siya at isang anak. Paano ang inyong pamilya, maliit pa ang inyong anak? Do you have the support of your husband? Paano kung mabuntis ka? Tungkol naman sa kursong edukasyon, tinanong ko kung may malapit na college sa kanila. Ito ang ilan sa mga tanong ko sa kanya, at nasagot naman niya ng maayos. Ayon kay Ate Helen, tutulong ang kanyang ina at mga kapatid ng pag-aalaga sa kanyang anak, of course ito ay aside from her husband. Nabanggit din niya na suportado siya ng kanyang asawa sa pagtungtong niya sa kolehiyo dahil naiintindihan niya na ito ay para sa kanilang magandang kinabukasan. Tungkol naman sa isyu ng pagbubuntis, ito ang sinabi niya. Hindi ako mabubuntis kasi gusto ng asawa ko makapagtapos ako ng pag-aaral kasi ayaw namin na maranasan ng aming anak ang nararanasan naming hirap ng buhay ngayon. In short po ay nagpa-implant po ako para hindi mabuntis. Tatagal po ito ng 3 years bago mag-expire, sabi niya. On the other hand, may malapit daw na college sa kanila pero walang kursong edukasyon kaya kailangan niyang pumunta sa mas malayong bayan para doon mag-aral, at syempre kailangan magrenta ng boarding house. Pagkatapos ng medyo mahabang question and answer, I finally told her na hanggang college ang pagtulong ko sa kanya, and told her to start preparing herself dahil it will be a more challenging college life ang mararanasan niya. Panay naman ang pasasalamat niya, at ito ang parting words na binitawan niya sa akin. Yes po sir, maraming salamat po talaga sir, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan pero ito lang ang ipapangako ko sa iyo, mag-aaral akong mabuti para sa aking pangarap. Well, this will be a long partnership bago natin makita ang impact sa buhay ni Ate Helen, pero I promise to do my part as her sponsor, and expect her to do hers. Meanwhile, the true value of our life can be measured if the person is able to make a significant difference in someone else's life, because you have not lived today until you have done something for someone who cannot repay you. At ito nga ang nagtulak sa akin para tumulong sa kapwa. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas. Adios.